Kilala mo ba siya? Babe Ruth. Ang tunay niyang pangalan ay George Herman Ruth, isang Amerikanong profesional na baseball player, na ang karera sa Major League Baseball, MLB, ay tumagal ng 22 season, mula 1914 hanggang 1935. Tinaguriang The Bambino at The Sultan of SWAT, sinimulan niya ang kanyang karera sa MLB bilang isang star left-handed pitcher para sa Boston Red Sox, ngunit nakamit ang kanyang pinakamalaking katanyagan bilang isang slugging outfielder para sa New York Yankees. May mga pagkakataon nga na pag narinig ng mga tao ang pangalang Babe Ruth, na pagkakamaliang dito galing ang sikat na kending Amerikano na Baby Ruth. Ngunit sa totoo lang, hindi, dahil ang pananggalingan ng etimolohiya nito ay kay Ruth Cleveland, anak ng US President na si Grover Cleveland. Si Babe ay ipinanganak noong ika-6 ng Pebrero taong 1895 sa Emory Street sa seksyon ng Pigtown ng Baltimore, Maryland. Ang mga magulang niya ay sina Catherine Schamberger at George Herman Ruth Sr., ay parehong may lahing Aleman. Parehong ipinanganak sa Maryland, ngunit nagmula ang kanyang lolo't lola sa Prussia at Hanover, Germany. Si Babe Ruth ay pinag-aral sa St. Mary's Industrial School for Boys, isang reformatoryo at bahay ampunan. Bakit dito? Dahil ang kanyang ama si George Sr. ay may-ari ng isang salon sa Baltimore at binigyan si Babe ng kaunting pangangasiwa sa paglaki. Ngunit naging delinkwente, kaya ipinadala siya sa reformatoryo upang disiplinahin at turuan doon. Sa edad na 7, sa St. Mary's siya tinuruan ni Brother Matthias Bautlier ng Xaverian Brothers, ang disciplinarian ng paaralan, at isang mahusay na manlalaro ng baseball. Karamihan sa mga lalaki sa St. Mary's ay naglaro ng baseball sa mga organisadong liga sa iba't ibang antas ng kasanayan. Nang maglaon, tinansya ni Ruth na naglaro siya ng 200 laro sa isang taon habang patuloy siyang umaakyat sa hagdan ng tagumpay. Bagaman nilalaro niya ang lahat ng mga posisyon sa isang pagkakataon o iba pa, nakakuha siya ng katanyagan bilang isang pitcher. Noong 1914, pumirma si Ruth na maglaro ng baseball ng minor league para sa Baltimore Orioles, ngunit hindi nagtagal ay naibenta sa Red Sox. Taong 1916, nakagawa siya ng isang reputasyon bilang isang natatanging pitcher na kung minsan ay nakakatama ng mahabang home run, isang hindi pangkaraniwang gawain para sa sinumang manlalaro sa panahon ng dead ball. Ang panahong ito ang naglalarawan ng mga larong mababa ang marka at kakulangan ng mga home run. Mga average batting ng liga bumaba ng kasing baba noong 1908, at nagdulot ng pinakamababang run average ng liga sa kasaysayan. Bagamat 2 beses nanalo si Ruth ng 23 laro sa isang season bilang isang pitcher at naging miyembrong 3 koponan ng kampyonato ng World Series kasama ang Red Sox, gusto niyang maglaro araw-araw at pinayagan siyang maglaro at i-convert sa isang outfielder. Pagkatapos ng season na yun, ibinenta ng may-ari ng Red Sox na si Harry Froese si Ruth sa Yankees sa gitna ng kontrobersya. Ang kalakalan ay nagdala sa Boston kasunod na 86 na taong tagtuyot sa kampyonato at pinasikat ang Curse of the Bambino na pamahiin. Matapos maging isang Yankee, ang kanyang pagiging full-time outfielder ay nakumpleto at siya ang nangibabaw sa laro. Binago niya ang laro mula sa grind-it-out style tungo sa isa sa mga high-power scoring games. Gumawa siya ng isang record mula sa unbelievable power ng paghagupit sa bola. Kaya noong 1927 ang New York Yankees nabansagang Murderers Row. Malawak na itinuturing na ilan sa mga pinakamahusay na koponan sa kasaysayan. Ang palayaw ay sa partikular naglalarawan sa unang 6 na hitters sa 1927 team lineup: Earl Combs, Mark Koenig, Babe Ruth, Lou Gehrig, Bob Meusel, at Tony Lazzeri. Ang kanyang legacy, si Ruth ay itinuturing na isa sa mga pinakadakilang bayani sa palakasan sa kulturang Amerikano at itinuturing ng marami ang pinakadakilang manlalaro ng baseball sa lahat ng panahon. Noong 1936, si Ruth ay nahalal sa Baseball Hall of Fame bilang isa sa unang 5 inaugural na miyembro. Ngayon, kilala mo na siya. Thank you for watching. Abangan ang susunod na ipakikilala ko sa inyo.